Kalaboso ngayon ang isang Pinay na may ex na kano. Ang kaso, ang walang tigil niyang pangungutang sa kanyang nobyo na umabot na sa 1.7 million pesos. Kay Imson, ikwento mo. Literal na galit ang nararamdaman ngayon ng Amerikanong si Sydney Stephenson sa kanyang dating Pinay na nobyang si Abigail Galit. Ayon kay Stephenson, umabot na sa 1.7 million pesos ang utang sa kanya ng sospek. Pero ayaw na nga magbayad, nananakot pa. At ngayong araw, nakatakdang matapos ang anyang extortion ni Galit sa kanya. Sa pag-abot nga ng sobrang naglalaman ng 10,000 piso, ito na ang hudyat para damputin ng mga polis ang sospek. Sige po, kasama. Pagdating sa MPD headquarters, nakiusap pa ang pamilya ng ex na patawarin na lang ni Stephenson ang dating nobya. You can stop it. No, I cannot. Because this is the only way you can ever resolve this. Kung nagsosorry ang kanyang pamilya, nagde-deny naman ang sospek. Wala po akong utang. Mag-boyfriend po kami for almost years ago. Marami naman po naman talaga siyang babae, ba't sa akin niya to sinalin? Wala naman po akong kasalanan dito. It's not true either. How can I have a relationship? I haven't seen her in, 5 years, 6 years? We have proof, so, I have plenty of proof. Nahaharap sa kasong estafa at robbery through extortion ng sospek. Kay Imson, News 5. Dalawang bahay sa Dasmariñas, Cavite na ginawang drug den ang sinalakay ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Arestado habang nagpa-pot session ng mga suspect na sina Araceli Dairit na itinuturong supplier daw ng droga, pati na sina Eddie Santo Domingo at Reggie Peñalosa. Na-recover din sa lugar ang gramo-gramo ng shabu at drug paraphernalia. Matagal na raw minumonitor ng PDEA ang naturang lugar matapos silang makatanggap ng tip mula sa kanilang asset. Isang kotse ang bumangga sa poste ng kuryente sa Quezon City. Sa lakas ng pagkabangga, pahirapan ang paglalabas sa driver na naipit sa loob ng kotse. Rescue 5 sa klolohan nyo. Halos madurog ang kotseng ito nang salpukin ng isang poste ng kuryente sa E. Rodriguez, Quezon City bandang alas 11 ng gabi. Inabutan naming hindi makagalaw sa loob ng sasakyan ang naipit itong driver na si Ryan Suntay. Gamit ang extrication tools, agad tinanggal ng DPOS Quezon City ang pintuan ng kotse para mailabas si Suntay. Agad namin siyang binigyan ng first aid, katulong ang iba pang mga rescuer. Kamusta ka, sir? Okay na ka? Nalaman naming may hika pala ang biktima at dahil hirap huminga, agad namin siyang kinabitan ng oxygen. Saan masakit? Tingnan lang sir, medyo tatanggalin ko yung mga nakatagabal. Nang mabigyan ng first aid, saka na namin inasikasong mailabas sa kotse ang biktima. Ilang saglit pa, nailabas na rin ng sasakyan si Suntay. Nang mailagay sa stretcher, mabilis naming itinakbo sa ospital ang biktima. Benji Durango, Rescue 5. Lagi pong tandaan mga kapatid, sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Susunod, 5 opisyal sa Department of Agriculture na sinibak dahil sa fertilizer fund scam, hindi pa rin inaalis sa pwesto. Bakit kaya? Junior middleweight champ Miguel Cotto, bukas raw sa bakbakan kina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ang tanong, sino kaya ang pipiliin niya? At nanay ni Shalani Soledad naglabas ng hinanakit sa reception ng kasal ni Shalani at Roman Romulo. Abangan po yan sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo.